Mayong gabi kag or adlaw sa liwat sa aton mga kauturan, mga kaabyanan. Welcome sa aton nga level 4 of stewardship compliance series right here sa West Design Conference sa aton nga Hope Channel, Panay ang Gimaras. Sa liwat gina-remind ko ang aton mga pastors, mga elders, mga care group leaders sa throughout West Design Conference territory, including NPM proposed Panay mission nga aton gintinghuan nga ining pagtuon makalabot sa igdulungog sa aton mga kauturan for us to be certified as stewardship compliance before the end of the year 2020. No? Ari kita sa episode 1 sang level 4. May title kita mga kauturan, Building Trust, no? Leadership Imperative. Ang pagtukod sang pagsalig. Ini mga kauturan, isa ka imperative o kon isa ka command, no? Sa isa ka leadership. No? So kung kita leader, okay, dapat ang aton nga mga constituents, ang aton nga sumulunod, aton nga mga miyembro may ara pagsalig sa aton mga kauturan. Okay? And that is a leadership imperative. It's not an option, but it is imperative. It is a command. It is a must, mga kauturan. So, building trust. No? Paano kita tukod o kung makabangon sa pagsalig gikan sa aton nga mga kauturan to the leadership and also to the church, mga kauturan. Ato na diskubrihan nga may duha ka klase sang pagsalig, no, nga naga-influensya sa kabuhi sang kon practices sang aton church members. Kag ato na diskubrihan mga kauturan that there is a very close connection between the practice of stewardship in the life of the church members and the practice of leadership in those entrusted with responsibility. So makita naton mga kauturan nga there are two kinds of trust, no? Nga nag-influence sa stewardship practices ng church members kag in connection sa ginatawag nato na practice sa life man sang aton ginatawag nga leadership, no? Sa aton nga mga leaders. So actually this is a symbiotic relationship and for us to grow together we need to trust God above all, no? Okay? We have discovered that, committing to a life of stewardship is built on trust in God. Ang pagkumitar sa kabuhi sa isa ka pagkatulugyanan, napasad ini mga kauturan sa pagsalig sa Dios. Amo gina ang top level mga kauturan. But practicing a life of stewardship is built on trust in people and organization. Okay, so bisan may pagsalig ka sa Ginoo, pero kung way ka nasing pagsalig sa imong grupo, kag sa imong organization o kung sa leadership sang organization, magluya ang aton nga pagtuo mga kauturan. So, people give to persons and organizations they trust. Usually ang aton mga kauturan nagahatag sa mga organization o kon mga institution nga sila may pagsalig kag ila gina lauman mga kauturan nga masaligan, no? Of course mga kauturan amo nang aton nga organization, people withhold support from persons and organizations they do not trust. So generally ang mga katawhan magabulig lamang kung sila may pagsalig sa leadership kag kung sila may pagsalig sa organization. Kag of course, on top of that, may pagsalig sa Dios. Pero ila ginapungga ng ila pag-suportar sa buluhaton sa Ginoo kung wala na sila sang pagsalig sa leadership kag sa organization. Kag amo nang daw medyo masakit nga atubangon mga kauturan, gani we discovered also that when the brethren have a low level of trust in leadership, they will practice their stewardship outside of church organizational channels. So kung madula man ang ila pagsalig suno sa pagtuon mga kauturan sa leadership sang aton nga institutions,
ila na i-divert ang ilang nga mga support sa other ministries kag hindi amo ina ang plano sang Ginoo. Kung sa mga kauturan, we are doing our plan, no? Atong tun-an karon nga hapon, no? This is a challenge for us leaders, no? Both sa local nga level sang aton nga churches or districts, kag sa aton nga local conference and even sa aton nga union, division kag sa general conference, no? This is a big challenge for us, no? Leaders, how to build relationship that the people may entrust to us, no? Their support, no? Or their gifts, no? For the support of the mission of God's church, no? Church leaders need to remember that the role of leadership is critical in developing the confidence of church members and in strengthening its members' relationship with God. So, kita nga mga pangulo sa iglesia, may dako nga bahin. Kag ini mga kauturan, critical ini sa pag-develop, no, sa pagpatubo sang pagsalig sang aton mga miyembro. Okay? Sa aton leadership kag of course above all sa pagsalig man nila, above all sa Ginoo, no? Kay kung wala ka na sing pagsalig sa imong pastor, sa imong nga leader, sa imong nga tigulang sa iglesia, magwa ka na sa iglesia kag madula man ang imong pagsalig sa Ginoo mga kauturan. So it is but important, no, that we need to build trust above all sa Ginoo, no? This is a challenge for us also leaders, no? So the basic task of leaders is to conduct their personal lives and public leadership in a manner that builds trust. So amo na mga kauturan ang naunagin nga katungdanan sang aton mga leader, amo nga magkabuhi kita sing nagakaigo nga kabuhi nga bilang sa panguluhan agod ang aton mga miyembro maka patubo man sang ilang pagsalig, no, sa aton nga leadership, of course sa organization. So leaders should remember that to be trusted is a greater compliment than to be loved. Mga kauturan, to be trusted, kung ikaw saligan, mas dako ina nga compliment sang sa palanggaon ka. Which do you prefer, saligan ka o kung palanggaon ka? Of course, kung nagapalangga ka, nagasalig ka. Hindi pwede nga magpalangga ka, ngaway ka nagasalig. But, you know, some people sometimes would, they would play, you know, kay palangga sila sa mga kauturan, take advantage na bala. Ma-take advantage kita sa weaknesses ang atong mga kauturan kay palangga kita, sometimes nag-aabuso kita. So that's the reason why nga ang pagsalig kung kisa maguba, no? So importante halungan tagid ang pagpalangga sa atong mga kauturan. Because to be trusted, kung masaligan ka sa gagmay, masaligan ka man sa dalagko nga mga butang. Of course, love is supreme, no? Than an encompassing principle. Okay. Leader should be someone to look up to, not because of position but because of obedience. So aton makita nga ang aton mga leader dapat aton sila tulukon, no? Hindi bangod sa ilang nga posisyon lang kundi bangod sila faithful o kun matinumanon sa Ginoo, no? Di amo na mga kauturan bisan ano kadako sang posisyon mo dira, kung ikaw maginhimo nga violation, madula ang pagsalig sa imo sang imo nga mga sumulunod mga kauturan. Delikado ina mga kauturan, no? So amo ina, no? And then it is the responsibility of the church leadership to be transparent and credible in all things. So sa ginatawag naton nga pagpadalagan o kon pagpatikang sa iglesia, sa leadership sa church, ang aton mga leader sa ilang mga expenses, sa ilang mga finances, dapat maging transparent kita sa aton nga mga kauturan, sa aton mga constituents, to be credible in all our dealings, no? Kaya kung hindi kita transparent mga kauturan, hindi kita masaligan, madula ang trust and confidence, no? Ang relationship madula, no? Ang support madula. Those in responsible places
are to act in such a way that the people will have firm confidence in them. No? Okay, gina-encourage sa spirit of prophecy. Dapat kita ginawi sing nagakaego agod ang aton kauturan may makasalig sa aton. These men should not be afraid to open to the light of day everything in the management of the work. So kung auditan ka, i-inventory ka, hindi ka mahuya. Kaya nga naman, sa tanan mo nga pag ginawi, ni isa nga diferensya wala si makita tungod. You are open, no? You are pure, no? You are your integrity, no? Yung tawag integrity, integral, meaning the whole part of your life is transparent, no? And you are credible, mga kauturan. And that builds trust upon our people, no? Because we are faithful to God, no? Okay, so two kinds of trust that influence the stewardship practices of the church. Ano ini mga kauturan nga klase sa pagsalig nga influensya sa pagkatulugyanan, no? Sa practice ng aton nga mga membro. Una, ginatawag nga personal trust. Okay? Dapat may ara sila pagsalig sa persona. Kung sino man ang nagadirihir, kung sino man ang nag-lead out mga kauturan, dapat sila may pagsalig sa imo. And then, second is organizational trust. No? Pagsalig sa person in position, kag pagsalig sa organization. Okay? Anong ginatawag natin mga kauturan nga personal trust? The trust that employs and church members have an individual leaders. So, amo ni mga kauturan, amo ini nga the trust that employees and church members have an individual leaders. So sa aton pa, ini ginatawag nga personal trust, ang aton mga employees, no, ang aton nga mga member, may ara sila ga ginakilala nga pangulo o kon liderato o kon direktor, no, sa sina nga sa isang organization, no, o kon hublag mga kauturan. I have discovered that building trust takes time and careful attention. It can be lost instantly through a single action. Budlay mo mga kauturan, no? It will take years to build trusts, but it can be destroyed in an instance. Oh, kita mo mga kauturan daw ano bala ka subuin nga sa malawing nga tinion nga nag-ubdanay ka mo. Grabe ang pagsakripisyo nyo. Tapos sa isa lang kaiglap, naguba ang relationship, no? Bangod sa isa ka butang nga nahimo mga kauturan, subudlay ina ibalik, no? Once confidence is lost, it will never return to its original size mga kauturan o condition, no? So the development of trust towards someone in leadership find its base in the interplay of character and competence. So ari na karon ang word nga ginatawag naton character and competence. These two goes together. Pero distinct ini sila but they cannot be separated. No? So, amo na mga kauturan, ang pagtubo sa pagsalig sa ginatawag nga liderato, dira ina ma-angkor mga kauturan na ma-connect sa ginatawag naton nga pamatasan kag sa competence. No? Leaders with upright character but who lack competence do not inspire people. Ti bisan mayo batasan mo pero hindi ka naman able, this will not inspire trust, no? Similarly, sa amo man nga bahin, those with questionable character yet they have that competence, okay, bisan competent ka pa, makasarang ka, talentado ka, but questionably ang imong pamatasan, this will not be regarded as trustworthy. Hindi ka man gyapon masaligan. So, importante ining duha mga kauturan, no? Dapat nang competent ka and then trustworthy o with unquestionable character or integrity. So, muna mga kauturan, ang duha ka mga importante nga mga anggulo nga ato lang taon dira. Character and competence team together create a solid foundation for the growth of trust. So, dapat ang aton nga batasan, kaangay gid sang batasan sang aton Ginoo, mapinailubon, bisan mulayon ka sang imo
mga kauturan pailob lang, no? Si Jesus gani ginaduplaan, hipos lang siya, no? Competent, no? Makakompete mga kauturan, no? Able to do, no? Okay? These traits mga kauturan must blend together, and this will create solid foundation for the growth of trust. So, bago nakita nila nga competent ka, with integrity, with purity mga kauturan, trustworthy ka, they can give you support, no? Because they trust you as their leader, no? They expect great things from you. Now, Covey writes, no? Stephen M.R. Covey nagsiling, the quickest way to decrease trust is to violate a behavior of character. Ari mga kauturan, kung gusto mo hindi sila magsalig sa imo, himo kasing tinarso dira. But the quickest way to build trust is to demonstrate a behavior of competence. So kung gusto mo nga may pagsalig sila sa imo, dapat ipakita mo nga may ara ikaw kinaiya nga ikaw dependable, no? May competence, no? Masaligan ikaw kag able to do things, no? Well, those things are very important to remember. Behavior that, help build a reputation of trustworthiness. Ano ini nga mga kinaiya nga makabulig patubo sang reputasyon, no? Sang aton nga pagkilala sang tao sa aton nga kita masaligan. Una, keeping commitments, no? Deliver results. Dapat ang imo nga mga appointments, no? Dapat imo i-meet gid mga kauturan, no? Mga importante na lubong, kasal, mga speaking engagement mga kauturan, mga associations. So dapat kung may ara ka nga mga commitments sa mga kauturan, nga may ara ka nga appointments sa ila, you need to keep your word, no? Basi malate ka that will decrease your rating mga kauturan. Okay? One of the most common result or reasons that people give when describing why someone is not a person of integrity is that he doesn't keep his word, no? So you need to be true to his word, to your word, no? Okay? Practicing openness, honesty, and transparency. Number 2, dapat mag-keep ka sa appointments mo. Dapat open ka, honest, and transparent, no? In building relationship with people, words are like windows. They permit others to see into our innermost being. Okay? Because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, no? I-gauge nila ikaw the way you speak, no? The way you talk, no? Ano ang values mo? Ano ba? Joke-joke ka? O kung ano, formal ikaw? Ano? Godly ikaw? Kay ang pispis, makilala mo sa iya nga huni. Kung uwak na, uwak gina siya. Kung tulihaw na, tulihaw gina. Ti alang-alang godly ka, nga kalibutanon ang music mo, kalibutanon ang mga topic mo. So dapat, as a leader of a certain church organization, conversant kita, eloquent kita sa aton nga subject mga kauturan. So, practicing openness, honesty, and transparency. Okay? Leaders are seen to have integrity when they communicate with objectivity and fairness about their own actions or those others, no? So, may ara sila mga kauturan. May ara sila nga integrity. Kung sila maghambal, mag-communicate with integrity and fairness. Ano agad? Matawag natin nga integrity, unquestionable character, integral, whole mga kauturan, kag fair kita sa iban, no? Sa aton dealings, sa aton nga constituents, dapat wala sing pabor-pabor. Kung manggaranon, ti special gid, pero kung pigado gani, ati da ka lang anay, no? Mga kauturan, keep a level eye, no? Tandaan ko na sa aton nga pathfindering, no? Sa mga laws nga dapat sundon sa isa ka master guide or leader is keep a level eye, no? So dapat equal, no? There is neither Greek nor Jew, no? So practicing openness, honesty, and transparency. Ano pa? As leaders, we need to consider our duty to our givers. So aton nga mga konsiderahon nga mga leader, kita may katungdanan sa aton mga kauturan nga nagasuportar, no?
Okay, our first accountability is to God, of course. Then we are also accountable to those who have entrusted their means to our stewardship. So amo na mga kauturan nga nagaserbisyo kita sa aton nga constituents kag of course to manage the resources nga gin-entrust sa mga kauturan to advance the mission of God, no? I wondered how such church leaders will handle God's final review of their workers' expense reports. Even though the expense may be allowed by policy, I have wondered if they were the most prudent use of God's money. So, this is for the workers. When we do our reporting as to the expense, no, sa aton nga mga IT, sa aton nga mga allowances, during travel or seminar, or sa aton nga labor reports, we need to be transparent on that because we are under the scrutiny of the omnipotent. He said, I know your works. No? So, amo na mga kauturan niya, kung honest ka sa Ginoo, honest ka man sa iya katawhan. Building healthy relationships, number 3. Paano kita makabuild? Practices that build good interpersonal relationship also build a perception of integrity. Okay? So, ginatawag nga interpersonal relationship. Nagabuild man ni siya sa ginatawag naton nga integrity. Kaangay sang ano? Affirming the value of others. So, you need to appreciate. Amo na si Jesus Christ, I know your works. No? You have kept my word, no? And has not denied my name. No? So, amo na ang mga values, mga kauturan. And that this one thing I like with you, that thou hatest the deeds of Nicolaitans, which I also hate, no? Siling niya sa Revelation. So, affirming the values of others. So, Jesus used the technique, mga kauturan, to build our trust in Him. No? So, as leaders, we need to appreciate our people. Kung nakahimo maging sila si maayo, i-appreciate sila, mga kauturan. Okay? Hindi man sila nga dako ang talinga nila, kundi express your your appreciation, no? If you want to be appreciated, you must first appreciate. Caring deeply about their well-being, no? Tatapon mo ang ilang need, no? Amuna nga kinahanglan ang pastoral visit, mga kauturan, to know the felt needs of our people, of our community, no? We need to be caring as, shepherd of the flock. Okay? Tatapon tagid ang panong nga gintugyan sa ato sa Ginoo. Okay? That builds relationship, and then protecting the confidentiality of sensitive informations. These are ways that nurture trust. Kung may unveil sa imo nga mga, confidential things, okay? Bangod ikaw pastor, o kung ikaw maestro, o kung ikaw elder, hindi mo na pag-isugid sa iban. No? Put an end to the issue. Kaya convey na sa imo. So, what you need to do is to pray and put an end to the issue. Hindi mo na nga i-chismis mo pa. Kaya kung mabalaan karon sinang tao nga nagasalig sa imo nga ginchismis mo sa madula ang iyang pagsalig. Chismoso gali si pastor. Mga kauturan. So, among natawag nga how to build a healthy relationship. No? You must know how to keep secrets. No? Okay? Demonstrating principles-based convictions in moments of crisis. So sa panahon sa crisis, kita nga leader dapat decisive kita. No? We need to demonstrate biblical principles, godly principles. Ano yung mga kauturan? No? Psalms Gisilin 15, the Lord who shall abide in thy tabernacle. No? Basa mo na sa Salmos Kapitulo 15. Sino bala ang magapuyo sa imo tabernakulo? Who shall dwell in thy holy hill? Okay? He that walketh uprightly and worketh righteousness. Siya nga nagalakat sing matarong kag nagahimo sing matadlong kag nagahimo sing pagkamatarong. Siya nga nagapamulong sing kamatuoran sa iya tagipusoon. Okay? He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up reproach against his neighbor. So yan tong way nagalibak sang iya isig katawo sa iya dila, no? Ang wala nagahimo sing malaot sa iya isig katawo o kun kahilapit, and nor taketh reproach against his neighbor. So wala kita nagapasandad, wala kita nagalibak, wala kita nagahimo sing malaot,
but we do right. Amo na tawag nga righteousness by faith, no? So by faith we can do that, no? Pinagi sa pagtuo mahimo tini pinagi sa bugay sa Ginoo nga hindi kita manging kasandaran sa iban, especially sa aton nga neighborhood, no? Amo lamang ini ang makapuyo sa tabernakulo ng Dios. In His eyes, a vile person is contemned, okay? But He honoreth them that fear the Lord. Okay? So sa iya mata, ang malaot nga tawo, iya man niya contempt, no? But ang matarong nga tawo iya gina ginatahod, no? O kung pasidunggan sa pagkahadlok sa Ginoo. Okay? One of the characteristics is that he swears to his own hurt and does not change. So, ari, isa sa mga kinaiya sa isa ka leader nga masaligan, siya sumpa sa ako galingon nga kahalitan. Kag wala siya baylo. Kung gin-promise mo, you need to keep your promise at your expense, at your sacrifice. No? Walk it uprightly, walk it righteousness, speak it the truth in his heart, backbite it not his tongue, nor doeth evil to his neighbor. No? Muna mga kauturan. No? Moments of crisis do not develop character. They only reveal it. Actually, ang crisis o kung adversity o kung pagtilaw mga kauturan sa itong kabuhi, gina-expose ito sa Ginoo dira to reveal our character para mapahayag kung ano ang aton nga deportment, ang aton nga response, mamuyayaw kita o kung makanta kita o kung mahibi kita for the purpose nga makoreksyonan kita mga kauturan. But that instance, that will not change our character. It will only reveal it. No? Kaya ang character, gina-develop mo na iya. Halin pa sang pagkabata mo, kung ano nga character ang gina-build mo. Amo na because character is fixed. Pero kung imo siya nga masiling nga mabaylo ka lang gulpi, hindi na pwede mga kauturan because character is, the product of what we sow, we shall also reap mga kauturan. So, amo ini nga sa ginatawag nato nga leadership, ina nga trust. Hindi na siya instant. No? Dapat aton ini siya nga in-nurture ang relationship. Kag we need to demonstrate a Christian life or exemplary life, mga kauturan, the life of Jesus Christ, of patience, godliness, love, and benevolence, for us to connect with people, okay? Because when we do that, we develop the character of Jesus, okay? Hindi nga pakita-kita ka lang, but inside you are not. So we need to be integral, We need to have the integrity. Nga kung ano kagid, among gid na mga kauturan. From the inside, mga kauturan, dapat it will reveal in the outside, Hindi nga lain ang sa outside, lain ang sa inside. So the person who is able to subject emotions to objectivity and reason, even under pressure, is likely to be trusted. So, ang tao nga, sa panahon sang krisis, ang iya balatyago, ang iya objective mga kauturan, mag-decide o mag-act, based on reason, not by impulse. Halimbawa, akigan ka, mulayon ka mga kauturan. Kay grabe ang damage, o kung may mga isyo, mga kauturan, but you do it in such a way nga ang imo nga emotion, must be governed by reason. You should be governed by principles, not by impulse nga mabalos ka man, mga kauturan. So a leader, natural gina nga may mga kontrabida, kontrabida gani ang Ginoo, may kontrabida gani si Moses. Ti sinong ikitang way kontrabida. But a soft answer turneth away wrath. So we need to be governed by principle and by reason. Is that reasonable? Is that based on the scripture or in the principle of God, based on love? Muna nga, speak the truth in love. So as a leader, ina mga kauturan, nagakinanglan siya sang bugay sang Ginoo nga ang aton actuations, ang aton nga
response will be positive, not negative. Kaya kung mamirsa ang aton nga mga constituent kita man mamirsa, di pareho na kamo Why na kamo si kinalain. Okay, mga kauturan. Okay? So that will build, relationship. Organizational trust. Ari mga kauturan. Ato sa personal, karon sa organizational trust. The second kind of trust is organizational trust. The firm conviction that an organization purposes are valid and its operations will be consistent with its policies and public statements. So, sa aton nga public statements, sa aton nga mga objectives, mission, vision, dapat ang ang purpose, no, sang operation, sang aton nga hinulag-hulag, sang aton nga direction mga kauturan, sang aton nga kausa, sa aton nga mga ministries, suno gid sa ginsulat naton dira sa mission, vision, okay, sa objective mga kauturan, we follow it, no, as defined in the mission statement of our church organization. So that will inspire trust upon our people that we are on the right track, and they will love to follow us because we are true to the statement, to the mission of Jesus Christ. No? Okay, what more? Leaders in the church must function in a manner that builds trust in the church as an organization. So, amo ni nga ang mga pangulo, ang mga nagapatikang, kinahanglan sila maginawi kag magpangabudlay suno gid sa kinabatasan nga ini makapatubo sing pagsalig sang aton mga kauturan sa aton nga organization. No? Remember that an attitude of distrust focused on a particular unit of church organization can quickly metabolize into a generalized distrust of the whole organization. So, kung may ara dira nga isa nga nagakumod, okay, kay wala ma-meet ang iyang need, no? Kay may partiality kita mga kauturan, or maybe not, no? Kay with integrity, yet kung hindi natin ma-address insigida, that can, metabolize into a generalized distrust of the whole organization. Mahimo na siya nga isyu kag magdako mga kauturan, and that is detrimental to the organization. No? So dapat ma-address na yun. No? Okay? When a church member, as a response to God, presents tithes and offerings to the church, the member has a right to expect that the funds will be used responsibly and for the purposes indicated. No? So kung ang aton mga kauturan nagdala sang ila halad yung kapulo bilang response sang ila sang gugma sang Ginoo sa ila, sang ila gugma sa Ginoo, okay? Dapat man may ara man sila kinamatarong sa paghibalo kung paano ina mga kauturan gin disburse, no? Gin gamit, okay? Agod nga suno sa gin indicate nga sa aton nga policy o kung guidelines sang aton nga SSD o kung sa aton nga manual o kung sa aton nga GC policy mga kauturan. So they will be happy to see that. Amo na nga sa aton nga mga seminar may ara kita nga mga tithe distribution, offering distribution, no? Ang pag-florate, no? From the local to the conference to the union, division, and to the general conference. We are doing that mga kauturan so that ang aton mga membro, they will have that holistic perspective as to the distribution or percentage nga kundi nagkakadtong ilang mga bulig mga kauturan ang ila offering para sa Ginoo. Although iyan na sa Ginoo hindi na ila, but yet they are happy to see nga they are part of the success of the church because they are contributing to the work of God for His glory and honor. Okay? So, amo na mga kauturan. So, giving is a response. No? Members deserve to know how tithes and offerings are used. No? Timely reporting of what is done with tithes and offerings is as important as instructing members in the practice of stewardship. So, amo na mga kauturan nga may ara kita nga mga tithe bulletin, no? May ara kita nga mga seminars, may mga certification seminars nga ginahimo, kag may ara kita ginatawag nga stewardship compliance seminar because it is
by educating our people. Okay? Amo na nga dira sila makahibalo, no? Dira sila ma-inform. And they will be happy to support, no? And that builds trust upon the organization. That the organization is, doing and channeling the blessings nga ilan na baton pakadto sa ministries for the salvation of many souls, no? Throughout the world. Okay? There is a very close connection between the practice of stewardship in the life of church members and the practice of leadership in those entrusted with responsibilities. So, mga kauturan, meron ang koneksyon kung ano ang lifestyle sang isa ka steward sa iya pagkatulugyanan, kag kung ano man ang lifestyle sang yara sa panguluhan bilang tulugyanan. So, amo na mga kauturan nga we cannot teach what we do not practice. Okay? Hindi kita ma-expect ng aton kauturan mangin matutom kung kita mismo hindi matutom. Gani, nag-aumpisa gid sa aton mga leaders, sa aton mga pastors, mga elders. Kung gusto mo nga mangin faithful ang imo kauturan, you need to be faithful. You need to demonstrate an exemplary life of integrity, trustworthy, and that will initiate and inspire revival and reformation upon our people. Okay? So, amo na mga kauturan, no? Naapektuhan ang pagdaloy ng suporta ng mga kapatid kapag nasira ang pagtitiwala nila sa tao at sa organisasyon sa pagpapatakbo at sa pagpapatakbo nito, no? Okay? Now, Lord, help us to be leaders who are, okay? This should be our prayer. Ano mga kauturan? Keeping commitments, no? To summarize, this should be our prayer. Mga kauturan, mga pangulo sa iglesia, mga pastors, this should be our commitment to God for us to be trusted, no? Mga muyo kita sa Ginoo nga, Ginoo, buli kami nga amon nga mga saad, amon matuman, no? Amon mga appointments, no? And help us to practice openness, honesty, and transparency. What more? Building healthy relationships with people, with one another, and with God, no? And to the community, and demonstrating principle-based convictions in moments of crisis in order for us to maintain the trust of our constituency and the trustworthiness of organization in which we are leaders, and above all, for the glory of God, no? So, amo na mga kauturan ng aton nga ginapangamuyo sa Ginoo nga kung tilawan kita kabay nga makatindog kita nga matutom mga kauturan. Okay? Let me share with you a conversation between an 8-year-old boy and a pastor, chaplain. May istorya diri sa isa ka 8 anyos nga bata nga nagkadto sa iya pastora mga kauturan o kon pastor. Siniya, I am coming to you because you are our school chaplain. The boy said to Miss Ferguson, mga kauturan, I have a serious problem. I don't have anyone to look up to anymore. Sili niya mga kauturan, tiway ko, may dako akong problema, kay way nagid ako sing masaligan. Ipamangkot siya sang iya pastor. Tinga ano among inabatyagan how, no? Nga away ka na sing masaligan niya tawo. Okay, the boy went on to say, well, in order for me to look up to someone, they must be obedient to God. Para sa akon nga ako makaangkon si pagsalig, dapat inang tawo matinumanon gid sa Dios. Okay? Sa akon kabuhi, may duha ako ka tawo nga ginasaligan, no? Ang akon nanay kag akon nga utod. Pero sila niya subong wala na ko gasalig sa ila. Nga ahaw, ano siling sang pastor nga away ka nagasalig haw. Siguro palangga ka Manila. Ginahimo nilang tanan para sa imo. Okay? Kag ang boy nagsabat sa pastor. This is about obedience to God's word. Parti niya pastor sa pagkamatinumanon sa pulong sa Dios. Siling sa pastor, isugid sa amon, no? Tell me how are they disobedient to God, no? As the pastor. Okay? Isugid sa akon. Paano ini sila nangin
Manila pason sa Ginoo haw, no? Mangkot yung bata. Nya pastor, nya ang akon amay, akon ang akon iloy, kag ako, okay? Ano ni? Umpisa kami sa pagbantay sang Sabat. No? Kami nag-keep sang Sabat. Hindi bala ang Sabado amo siya ang balaan nga adlaw, no? Nya paano sila, no? Tanan kami, dungan kami nga nagkadto sa wali, sa evangelistic meeting, nagpamati kami sang wali sang pastor, ginkuhaan kami sing desisyon, natumawan man kami sing dulungan. Okay? Kag ang pastor nagpaathagid sa amon nga ang Sabado nga mabasa mo sa Biblia, dapat gid bantayan nga balaan siling sa Dios. But ang problema ko pastor subong, ang akon iloy ka akon utod, naglapas, nagtrabaho sila sa adlaw nga Sabado. Paano sila nga nagmalinapason sa Ginoo? Okay? I cannot look up to them anymore, not when they go against God. So, hindi ko na sila masaligan. Hindi gid pwede, pastor, tungod pahilayo sila sa Ginoo. Okay? Tiyan mo na, Sinedre, they say that I don't understand. Pero sila sa akon iloy kong utod, huwag ka lang makahangop sa amon. That they need money to provide me to pay for my school fees, buy clothes, food, and toys. Totoo, nag-aobra kami kung Sabado, kay balan mo, paeskulahon namon ikaw, baklan ka namon bayo, sapatos, agad maibahag kami sa imo tuition. But it is they who don't understand. Pero pastor, sila yang way kahangop, sila sa bata. If they did, kung ilatanin na sa naintindihan, they would know that it is God who provide for me. Dapat kabalo sila nga ang Dios iya among naga-provide sa akon, no? Kinahanglanon. They don't have to disobey God. Hindi tani sila maglapas sa Ginoo. Siling sa bata. Okay? One more thing. Pastor siya, namangkot, nagpangabay ang bata sa pastor. Pwede mo bala ako mabaklan sing glue, no? Crazy glue. Okay? Mga ngayon isang crazy glue. Okay? What on earth? Paano, sa ano mo ni gamiton? Pangkot sa isang pastor. Ang bata, laki alasas ang iya sapatos, kaya nagakita to iya sapatos nga nagangirit, kaya may gisi gali, no? Natak daw mahukas ng iyang talapakan, no? The soles of his shoes were falling apart. How about I do something better than buying crazy glue? Asked Pastor Ferguson. Hindi na lang glue, baklon ko, sapatos na lang para sa imo. I can buy you new shoes. Pwede ka baklan sa bagong sapatos. Apang ang bata nagsiling, salamat gid, thank you. No? But you see, my mommy wants to work on the Sabbath. Ang ako niya mama, gusto siya magtrabaho on Sabbath because she thinks that I need new things. Kaya naguhuna-una siya nga, kinahanglan kong bag-o nga mga gamit. Pero sila niya, I want to show her, gusto ko ipakita sa iya, that I don't need new things. Nga hindi ko yan need ang bag-o nga butang. I would love to keep my old things. Mas maayo yung iningdaan ko lang gihapon. Even if they are falling apart so that she can understand that God's Sabbath is more important than new shoes or clothes. All I need is glue, but I don't have money. Sila sa bata. Sige lang bala, pastor. Hatagi lang ko sing glue. Kaya ipakita ko sa akon mama nga wala ako nagakinanglan sang sapatos nga bag-o. I want them nga sila mangin ipakilala ko sa ila nga I want them to be faithful to God, no? Kag ang Ginoo iya ang naga-provide sa akon sang akong kinanglanon. Okay? So, anong sabat sang pastor? Ang pastor napilitan nga magbakal sing crazy glue to the nearby convenience store. They glued those shoes together. He looked up to Pastor Ferguson and said, "Thank you for the glue." Siling isang boy. "Thank you too," siling isang pastor. "God knew I needed someone to look up to, and God sent you, Joshua." Mga kautor. So, anong lesson natin rin nga makuha, mga kautor? Hindi nga bata, masaligan niya lang gid ang tao
kung ang isa ka tao matinumanon sa Dios. So paano siya ako magsalig sa akon iloy, sa akon utod? Nga sila nagalapas sa Dios. Hindi sila masaligan. So amo na mga kauturan, as a leader, ang aton constituents, ang aton nga mga miyembro, may pagsalig lamang sa aton kung kita mismo matinumanon sa Ginoo in spite sa mga trials. Pastors, mga elders, mga deacons, no? Mga care group leaders, mga administrators. We need to build trust and confidence of our people. They are looking at us as their model, no? And we are looking to them as our constituents. But above all, they are looking at us kung bala kita consistent sa aton ginatudlo sa ila, kita bala matinumanon, o kung malinapason. Kaya kung kita nila kita nga malinapason sa mga prinsipyo, hindi kita masaligan mga ka-author. How can we expect nga sila magsalig sa aton? Kay hindi kita masaligan sa gagmay nga mga bagay, no? So, I won't be at Bahamas sugpon ng mga kauturan sa istorya, no? Okay. Now, fellow leaders, we may be able to maintain our trustworthiness. Okay? May we be able, kabay nga aton ma-maintinar ang aton nga pagkamasaligan. Our people wants to see leader to be someone to look up to, not because of position, but because of being obedient to God. No? Leaders who are trustworthy. Kabay ang Diyos magpakamayo sa aton mga kauturan. Buligin kita nga pinagi siya bugay, makatindog kita sa mga pagtilaw sa aton kinabuhi, nga may pagsalig sa Ginoo, kag of course, buligan kita mga kauturan ng aton katawhan can expect too much from us, that by the grace of God, we can impart to them these principles agod nga mabuild ang trust sa aton nga leadership, sa aton nga organization, at above all, mabuild ang ilang trust sa Ginoo who provides and maintain that good relationship. Magapangamuyo kita. O Diyos, may ang amay namon nga langiton, salamat gid sang kalipay kag sang pagidait nga inhatag mo sa amon. Salamat sa privilege sang leadership, kag salamat sang privilege of stewardship. Nga tanan kami Ginoo, ginaimbitar nimo sa pagkamatutom, sa pagkatulugyanan. Muli Ginoo nga kami masaligan, upod man ang amon kauturan, maka-develop man sing habit of trustworthiness, faithfulness in small matters, that we can also be faithful and be trusted with bigger things in heaven. I-bless Ginoo ang amon constituents, ang amon leadership, ang amon organization, West Visayas Conference, and throughout the world. I-bless Ginoo nga kami maka-inspire sa trust, that our people will be able to trust God faithfully, and we will be prepared for the final harvest. Thank you, O God, for your mercy. Bless us all this day in Jesus' name. Amen.